Pogo Hub sa Bataan na walang kaukulang permit. Ni-raid ng mga otoridad ang naturang Pogo. Inireklamo ng ilang manggagawa dahil sa umano'y labor trafficking. Si Rod Lagusad sa detalye live. Rod? Audrey, magdamagan ng inabot ng operasyon ng PAOK sa isang Pogo Hub dito sa bahagi ng Bagak, Bataan. Ang karamihan ng mga Pilipinong empleyadong naabutan dito ay kaninang hating gabi pinauwi, habang ang mga foreign nationals naman ay inaasahan na dadalhin sa detention facility ng Pasay City ng PAOK ngayong araw. Matapos ang halos isang buwang surveillance, sinalakay ng pinagsamang puwersa ng PAOK, PNP-CIDG, katuwang ang Bureau of Immigration, AFP at DOJ, ang Pogo Hub na ito sa Bagak, Bataan. Sa bisa ng search warrant ay pinasok ang compound matapos makitaan ng probable cause ng Malolos RTC sa paglabag sa labor trafficking. Bumungad ang mga gamit na computer na may Winbacks, isang illegal gambling app, at atas na isang platform gamit sa withdrawal at deposit ng mga pera. Following the plain view principle, nakita agad natin si Winbox. Marami tayong Winbox platform sa taas. So that is already a red flag, a probable cause for us that would allow us, necessitate us to apply for a cyber warrant. Kung may Winbox po dito talaga, malaking pananagutan nila. It's a gambling app, gambling platform na banned sa maraming bansa. It's a hub for cryptocurrency scamming. Ayon sa PAOK, nabisto itong walang kaukulang permit mula sa PAGCOR at ang tanging permit na meron ito ay mula sa Authority of Freeport Bataan. Nagugat ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo mula sa ilang Pilipino na biktima sila ng labor trafficking sa lugar. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, may mga foreign nationals din sa loob ng compound na hindi makalabas. Sa tala ng ahensya, nasa 57 na mga foreigner habang nasa 358 naman ng mga Pilipino ang nadatnan sa lugar. Walaan nila alam ang mga Pilipinong nagkatrabaho dito sa illegal na kalakaran. Housekeeping lang po kami rito. Wala po kami alam dito na naglilinis lang po kami dito. Hindi po kami familiar dun sa kasi kitchen kami. Ibig sabihin, sa foods lang kami. Hindi naman namin kamalayan yung mga nangyayari sa Pag may mga question ganon, sinasagot namin yung mga problem. Ganon lang po yung kami po. Sa kabuuan, ayon sa PAOK, nasa 1,500 ang personnel dito sa Central 1, kung saan 95% nito ay mga Pilipino at ang natitirang 5% ay mga dayuhan. Hawak na ng ahensya ang mga ebidensya na may kaugnayan sa iba't ibang uri ng online scam, particular na ang sports betting scam. Sa bahagi naman ng PNP-CIDG, the lawyers of the owners presented to us a permit for BSSP back-end support for businesses. No? These are back-end, they're operating a back-end support operations sa businesses. So, unfortunately for the lawyers, they don't know what businesses they are supporting. Hindi na i-declare kaagad ng kanilang mga principals yung kanilang ginagawa. Kasama sa search warrant ang pagkalugog sa 7 gusali sa compound. Habang sa Lunes naman ay mag-a-apply ng cyber warrant ang mga operatiba para masuri ang mga computer dito. Audrey, inaasahan na sa Lunes ay magsasagawa ng immigration inquest para sa mga nadakip o nakadetain ng mga foreign nationals. Di ito'y para tingnan kung meron bang nalabag ng immigration laws. Samantala, sa mga oras na ito, nandito tayo sa tapat itong Pogo Hub na ito. Meron pa rin ilang tauhan ng CIDG at makikita natin na may mga empleyado pa rin ng Pogo Hub dito kasama ang kanilang mga personal na gamit na naghihintay na ng kanilang sundo para makaalis na dito. Audrey? Maraming salamat, Rod Lagusad.